Taas natin ang pangalan ng ating Diyos dahil karapat-dapat siya papurihan at dakilain sa ating buhay. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and all my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. You're rich in love, Lord, and You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, let us declare now. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. Amen. 10,000 years and then forever. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, and worship His holy name. And sing like never before. And all my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sama-sama po tayong manalangin sa oras nito. Darako tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating gawain. Ang makinig, tumanggap at manalig sa salita ng Diyos. Let us pray that the working of the Holy Spirit will move upon each and every one of us. At idalangin nating maunawaan nating mabuti ang lahat ng iyakayag sa ating kalagitnaan. As we shout, oh my soul, overcome
Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa iyo minsan pa, sapagkat ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang nais namin mahayag sa aming kalagitnaan. Naririto kami muli, Panginoong Diyos, umaasa sa iyong kabutihan, umaasa sa iyong katapatan, na ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang malayang mamumulat gagabay sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin itiniwala ang lahat, Panginoong Diyos, at nananangan kami sa iyong kapangyarihan. Ihayag mo ang lahat ng bagay na siyang makakatulong sa amin upang lumagok, tumibay at tumatag kami sa aming mga paglilingkod, sa aming mga pananampalataya. Father God, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga kaisipan. Kaya mo, Ama, na ihayag mo, Panginoong Diyos, ang kadakilaan ng pag-ibig mo, ang kadakilaan ng biyaya mo sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Huwag mahayang ang hadlang ng kaaway ay manaig sa buhay ng bawat sa amin. Ama, nananalig kami sa katapatan ng iyong pag-ibig. Nananalig kami na may gagawin ka at magtutulong ka sa amin, Panginoong Diyos, upang mas lalo kami lumago, mas lalo kami tumibay, mas lalo namin maranasan ang iyong kabutihan, mas lalo namin maranasan, Panginoong Diyos, ang iyong katapatan, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nararapat, Panginoong Diyos, namin pakinggan at dapat po namin papurihan at lubos at tunay na pasalamatan sa aming mga buhay. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito, na minsan pa kami idinako mo sa iyong bahay-sambahan. Tunay nga, Panginoong Diyos, ang araw na ito ay pagpapala para sa amin. You have given us, Lord, this day of Lord's Day, upang kami, Panginoong Diyos, ay makapalambahan at maibigay namin sa iyong nararapat na pagpupuri at pagpapasalamat. Panginoon, kami dumarako sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain, ang makinig at tumanggap ng iyong mga salita. We pray, Father God, that let our hearts be ready, let our minds be set, and guide us, Lord, by the Holy Spirit. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, ng mga salitang ito ng aming maririnig ay magiging katatagan at kalakasan ng bawat sa amin. Sa iyo namin ipinagkakatiwalang lahat, at ikaw lamang inaasahan namin kikilos at lubos na mamumuna sa amin. Naniniwala kami sa katagumpayan na igagawad mo sa aming mga buhay. At nagpapasalamat din po kami sa mga kamay na walang sawang nagbibigay ng kanay kaputandog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito at pagpalain sila na nagumapaw at sisik, liglig na pagpapala sa kanilang buhay. At hayaan mo na magamit mo, Panginoong Diyos, ang mga nalilikom na ito para sa iyong gawain. Ito po ang aming dalangin at maingat namin ibinabalik sa iyo ang papuri, pagsamba at paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. And you be all be seated. Later we'll see Deuteronomy chapter 26. Because today we have no time, that's why later we'll see Word of God. Sabi nga po doon sa Deuteronomy 26 na dapat po tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos. Last Friday, I explained to you about our salvation and eternal life. Noong Biyernes po ay naipaliwanag po sa ating iglesia tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Revelation chapter, from chapter 10 to 14, explain about rapture, be captured and into the wedding ceremony of the man. At ipinapaliwanag po ng pahayag kabanatang 10 hanggang kabanatang 14 ang tungkol po doon sa tinatawag na pag-agaw ng Panginoon na kung saan sila'y dadalhin sa alapaap at dadalhin doon sa piling ng ating Panginoon. That's why through these verses we can understand, these chapters we can understand who will be raptured. At sa pamamagitan po ng mga versikulong ito maunawaan natin mabuti sino ba ang makakasama sa pag-agaw na gagawin ng Diyos. Chapter 11 says about two witnesses. At pagdating doon sa kabanatang 11 ay tinutukoy nito ang dalawang saksi. Two witnesses, not two men. These two witnesses, they have witness of the Moshe and Joshua. At dalawang saksi na ito ay hindi lamang po tumutukoy sa dalawang klase ng katao, pero ito'y tumutukoy po sa bagay na ginawa ni Moises at ni Joshua.
by the blood of the Jesus Christ, they said and accept water baptism into Moshe in the Red Sea. Sa pamamagitan nga po ng dugo ni Kristo at doon sa bautismo na nangyari doon sa dagat ay sila'y naligtas sa pamamagitan ni Moises. Yeah. First Corinthians chapter 10 explains this one. Especially verse 2, diba? Israel people, they were baptized in the Dead Sea into Moshe. At ito'y naipaliwanag doon sa unang Korinto, kabanatang 10, na kung saan niliwanag doon ang nangyaring pagtawid nila doon sa dagat ay bautismo na ginawa sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. At that time, if there was no Moshe, it was not water baptism. Not salvation. Kaya nga po kung wala si Moises ng panang iyon na hindi mangyayari yung bautismo para sa mga Israel. That's why Apostle Pablo said, Israel people, they all baptized in the Dead Sea into Moshe. At binanggit nga po ni Apostol Pablo na silang lahat ay nangabautismo sa pamamagitan ng dagat na pula sa pamamagitan ni Moises. Yeah, today also same, di ba? We acceptedly baptizing, but without Jesus Christ, it is useless. It is only like assuming. Yan din ang nangyari sa baw sa pusati. Ang baw sa pusati na nabautismuhan sa pamamagitan ni Jesucristo. At kung wala si Jesucristo, yung ginawa po natin ay parang pagpapaligo lamang. And then, with Joshua, Israel people, they into the Canaan. At sa pamamagitan naman ni Josue, sila po'y nakapasok doon sa lugar ng Kanaan. What's the meaning of the Canaan? That is God's kingdom, eternal life. At ang ibig sabihin po ng Kanaan ay ang kaharian ng Diyos at buhay na walang hanggan. Spiritual meaning of the Canaan, that is into the rest by eternal life. Sapagkat ang spiritual na ibig sabihin ng pagpasok sa Kanaan ay pagpasok sa kapahingahan at pagpasok sa buhay na walang hanggan. Deuteronomy chapter 1, verse 31-39 said about Joshua, Israel people into the land of the Canaan with Joshua. Deuteronomy 29. Yeah, Deuteronomy chapter 1, 31-39. Doon sa Deuteronomy 38-39. Deuteronomio, kabanatang 1, talata 29 at 38 hanggang 39, ito po'y tumutukoy doon sa pagpasok po nila doon sa Kanaan sa dakong kapahingahan. Yeah, verse 38, but Deuteronomy chapter 1, verse 38 said, Joshua, the son of Nun, will into the Canaan, and then he'll meet Israel inherit it. As sinabi doon sa 38, na si Josue na anak ni Nun na nakatayo sa harap mo ay siyang papasok doon sa Kanaan, palakasin mo ang kanyang loob sapagkat kanyang ipamamana sa Israel. Joshua, he'll meet Israel to the land of Canaan. Ibig sabihin si Josue ang gagamitin ng Diyos para pamunuan ang Israel papunta sa Kanaan. Without Joshua, they cannot into the Canaan. Kaya nga po kung wala si Josue, ay hindi sila makakaparoon sa Kanaan. Joshua, he was the sign of the Jesus Christ. Without Jesus Christ, we cannot into the God's kingdom. Pero kailangan maging maliwanag sa atin na si Josue ay naging senyales ni Jesus na kung wala si Jesus ay hindi po tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Also, Deuteronomy chapter 1 verse 39 said, but they do not know good and bad, good and evil when they into the Canaan. As sinabi doon sa 39, sa pagpasok nila sa Kanaan, hindi nila nalalaman ang mabuti o ang masama. Because they already overcome their old self and then the devil who king of the world. Sapagkat yun na yung panahon na kung saan napagtagumpayan nila yung kanilang lumang pagkatao at ang diablo na nagahari sa sanlibutan. That's why two witnesses in the last time will be captured. Kaya nga po masasabi natin na yung dalawang saksi sa huling kapanahunan ang makakasama sa pag-agaw ng Diyos. And then Revelation chapter 12 says about true church, true woman, true church of Jesus Christ. At pagdating naman doon sa kabanatang 12 ng pahayag, ay tumutukoy po doon sa tunay na iglesia ng Diyos, doon sa babae. The male child at the gibbers and into the throne of God's kingdom. Na kung saan yung naging anak ng babae iyon ay dilada doon sa piling ng Panginoon sa kanyang throne. Yeah, because he already overcome by the blood of the young man Jesus Christ. Sapagkat siya'y naging matagumpay sa pamamagitan po ng dugo ng kordero na si Jesus Cristo. This says about our salvation, say from the sin and death, from the
devil. Ibig sabihin, hindi tumutukoy sa ating kaligtasan, tayo naligtas sa ating kasalanan, sa kamatayan, at sa diabo. Also, in the second level, they already overcome the evil one by the logos, word of the testimony. At ang sumusunod doon ay ang kanilang pagtatagumpay sa pamamagitan po ng salita o logos at sa pamamagitan ng kanilang salita ng patotoo. That's why after we overcome, we want to testify daily Jesus Christ. Iyan ang dahilan kung bakit kapag naranasan natin ang katagumpayan, ang susunod na gagawin po natin ay kailangan maging saksi ni Jesus Cristo. Deuteronomy chapter 26, God said to Israel people, when you into the Canaan, when you into the Canaan, you need to declare two things. At sinabi ng Diyos sa mga salita na sa pagpasok ninyo doon sa Kanaan ay meron kayong dalawang bagay na dapat ideklara. Israel people, when they stay in the wilderness, God gives them manna. Sapagkat nang sila'y nananatili doon sa ilang, ibinigay ng Diyos sa kanila ang mana. Also, God gives them meat and also living water from the rock. Ibinigay din sa kanila ng Diyos ang karne na kailang kakainin at tubig na nagbibigay buhay mula doon sa bato. Even though God gave to them from close to the even the sandal. At ang Diyos din ang nagbigay sa kanila ng kanyang makasutan, maging ng kanilang mga panyapak. God provides everything when they stay in the wilderness. Ang Diyos nga po ang lahat na nagkaloob ng lahat ng kanyang pangailangan nang sila po ay nanatili sa iba. Which means in our salvation, we don't need anything. Only we can be saved by the grace of Jesus Christ. Ibig sabihin, pagdating sa ating kaligtasan, wala tayong ibang kinakailangan, kundi tayo maliligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus Cristo. For the salvation, God asks us only faith through faith. At para sa ating kaligtasan, ang tanging hinihingi lamang ng Diyos sa atin ay pananampalataya. But Deuteronomy chapter 26, when you into the Canaan, diba, is already different level. Already, when you into the rest, eternal life, God's kingdom, you have to really follow these words. Pero pagdating dito sa tinutukoy sa Deuteronomy 26, sa pagpasok niyo sa Kanaan, ito po ay karagdagan ng kanilang paglago na kung saan meron silang gagawin kapag kayo nakapasok na doon sa buhay na walang hanggan, nakapasok na kayo sa kaharian ng Diyos. Deuteronomy chapter 26, God said to Israel, when you into the Canaan, you have to feed me, you have to prepare my food. At sinabi mismo ng Diyos sa kanila na kapag pasok ninyo sa Kanaan, kayo na ang maghahanda ng aking kakainin. Because when you stay in the wilderness, 40 years, I give to you from the food, everything, what you need. Sapagkat sa pananatili ninyo doon sa ilang ng 40 taon, ako mismo ang nagkaloob sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan. But when you into the Canaan, you have to offer to me, you have to follow to me. Pero pagpasok niyo sa Kanaan ay kailangan ninyong magandog at kailangan ninyong sumunod sa akin. You see, verse 1, okay, sabay-sabay. Versikulo 1, at mangyayari, pagka nakapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana, ay iyong inaari at iyong tinatahanan. When you into the land of the Canaan, diba, at the time, if you have into the Canaan, you have to follow me. Nililiwanag dito na kapag pasok nila doon sa Kanaan, ay kailangan nilang sumunod sa Diyos. Verse 2, okay, sabay-sabay. Versikulo 2, na inyong kukunin ng mga una sa lahat ng bunga ng lupain, na inyong mga pipitasin sa lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong sisilid sa isang buslo, at ikaw ay paroroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan. God said to Israel, after harvest first fruit and put to the basket and offer to me in the God's temple. At pagkatapos nga po na sila'y umani, kailangan nilang kunin yung unang bunga ng kanilang lupain at ilalagay ito sa isang buslo at ihahandog sa tahanan ng ating Diyos. You know, this Deuteronomy chapter 26 is Old Testament Bible, but the meaning of the word of God is nearly same. Kung makikita po natin ang Deuteronomy 26 ay nakapaloob doon sa Lumang Tipan, pero walang pagkakaiba doon sa ibig sabihin ng salita ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. You see, usually baby Christian, they don't like to offer to God, even the tithe. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay bata pa lang sa pananampalataya,
hindi ka nagkakaroon ng puso na maghandog sa Diyos kahit magbigay ng ikabuti. But when you growing up, become adult, have to overcome, not really worship and serve to God. Pero kapag ikaw ay lumalago na sa iyong pananampalataya, matututunan mo na kung paano sumamba at maglingkod sa Panginoon. Israel people also, they don't need offer to God when they stay in the wilderness. Sa kanilang pananatili ng mga salita doon sa ilang, hindi nila kailangan po maghandog sa Diyos. Yeah, because they only just, by the grace of Jesus Christ, they saved from the sin. Sapagkat sila'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Jesucristo mula sa kanilang kasalanan. Like a son of baby Christian, when they stay in the wilderness, that's why God provide all their needs. Kaya naman kapag ikaw'y bata pa lang sa pananampalataya, ang Diyos din na nagkakaloob ng lahat ng iyong pangangailangan. And then today, God said, when you into the Canaan, diba, already, when you have eternal life into the God's kingdom, you have to offer to me. Pero nililiwanag po ng talatang 1 na kapag pasok mo na doon sa lupain ng Kanaan, o kapag naranasan mo na ang buhay na walang gaan at nakapasok ka na sa Kanaan, kailangan mo nang maghandog sa akin. God said, I need my food. You have to feed me in the land of the Canaan. At kinakailangan ko na yung aking kakainin kapag pasok mo doon sa lugar ng Kanaan. Have to harvest first fruit and bring to me in the God's tabernacle. Kaya naman yung unang bunga ng ipaanihin ay kailangan dalhin mo doon sa templo ng Diyos at ihandog mo sa akin. And then verse 3, di ba? Verse 3, okay, sabay-sabay. Versikulo 3, at paroroon ka sa saserdote sa mga araw na iyon at sasabihin mo sa kanya, aking ipinahayag sa araw na ito sa Panginoon mong Diyos na ako'y nasok sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa aming mga magulang upang ibigay sa amin. Yeah, God said to Israel, when you bring to me the first fruit, you say to priest, you say to first priest. Sinasabi ng versikulo 3 na kapag ikaw ay nakapasok na doon sa Kanaan at ikaw ay pupunta doon sa saserdote at ihahandog mang unang bunga, meron kang dapat ipahayag. Who is priest today in the church? Our sisters and brothers. At ang yung saserdote na tinutukoy ngayon sa ating iglesia, yung ating mga kapatid. And at that time, you have declared saying, I declare today to the Lord your God, I have come to the land of the Canaan, according to His promise. Na ipapahayag mo doon sa Panginoon na araw na iyon na ikaw ay nakapasok doon sa lupain ng Kanaan na isinumpa ng Panginoon sa atin. When they come to God with first fruit, they said to the brothers and sisters, I am here, God's kingdom with eternal life. Kaya naman, sa kanilang pagpasok doon sa kaharian ng Diyos, ay babanggitin ng mga mananampalataya doon sa kanilang mga kapatiran, ako'y naririto na ibinigay sa amin ng Panginoon. It is first testimony, first testimony of our salvation. Ibig sabihin, ito po yung unang patotoo ng ating kaligtasan. Usually, when we have really faith, we want to testify to others our faith. Naniniwala po tayo na kapag nararanasan natin ng pananampalataya, ay gusto natin itong ipahayag sa iba. Yeah, but when we are little child, like a Sunday Christian, we don't like testify to others. Pero kapag bata ka pa lang sa pananampalataya o baguhan pa lang sa paglilingkod, wala kang lakas ng loob para ipaitotoo ito sa iba. At that time, like a verse 4, God will accept our first fruits. At pagdating doon sa versikulo 4, ay tatanggapin ng Panginoon ang lahat ng ating unang bunga na ibibigay sa Kanya. And the verse 5, sabay-sabay tayo. Versikulo 5, at ikaw ay sasagot at magsasabi sa harap ng Panginoon mong Diyos, isang taga-Syria na kamuntimang namatay ang aking ama, siyang bumaba sa Ehipto at nakipamayan doon, nakaunti sa bilang at dooy naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal. From verse 5, God said to Israel, you shall declare people the Lord, people God. At mula doon sa 5, sinabi mismo ng Diyos sa kanila, ito ang ihahayag mo sa harapan ng Panginoon. What's the message from verse 6 to 80 ba? You save us from the Egypt. At mula doon sa 6 at hanggang 8, ay nakalagay doon kung anong yung ihahayag. Nasabi doon, kami ay niligtas mo mula sa Egypto. Yeah, verse 6, when Egyptians mistreated us, made us suffer, put us to the hard labor, you save us. Pinigati kami, pero iningatan mo kami sa kabigatan ng pagkaalipin.
verse 8 sabay-sabay tayo. Versikulo 8, at inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan at ng unat na bisig at ng malaking kakilabutan at ng mga tanda at ng mga kababalaghan. They said, thanks Lord, thanks God, because you brought us out of Egypt, and then now we are here, the end of the Canaan. Binabanggit dito kung paano sila nagpapasalamat sa Diyos sapagkat dati nandun lamang sila sa Ehipto, pero ngayon ay nararanasan na nila ang Kanaan. Verse 9 and 10. Versikulo 9 hanggang 10, at kanyang dinala kami sa lupain ito, at ibinigay sa amin ang lupain binubukalan ng gatas at pulot. At ngayon, narito, aking dala ang mga una sa bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, O Panginoon, at iyong ilalapag sa harap ng Panginoon mong Diyos at sasampa ka sa harap ng Panginoon mong Diyos. From now, verse 10 says about tithe. At mula doon sa versikulo 10 ay tumutukoy naman sa ating okay, it is same, di ba? Verse 12, sabay-sabay tayo. 12. Pagkatapos mo ng pagbibigay ng buong ikasampung bahagi ng iyong pakinabang sa ikatlong taon, na siyang taon ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, ay magbibigay ka rin sa Levita, sa mga ibang lupa, sa unila, at sa babaeng bao, upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan at mabusog. God said to Israel, when you bring to me the first fruit, with first fruit, you have to bring to me tithe. Sa iyong pagparoon sa akin sa pagdadala ng iyong unang bunga, ay kailangan daladala mo rin ang iyong ikapu. And then God said, I'll use your tithe for the Leviticus and then aliens, and then they are nearly rejoice. At ang ikapu naman ay gagamitin ko para sa mga Levita, sa mga lupa, sa mga ulila at babaeng. Who is Leviticus in the church now today? Full-time ministers in the church. Sino po yung binabanggit na Levita pagdating sa Biblia? Sila po yung mga manggagawa na ginagamit sa iglesia. Like as pastor and full-time evangelists, ministers in the church. Sila po yung lubos na talagang naglilingkod sa loob ng iglesia katulad ng mga pastor o evangelists. Who is aliens? Strangers, di ba? Usually they have no property, house. They are so poor in the At yung church. taga-ibang lupa naman, sila po yung mga taong walang tinatangkilik sa kanilang mga buhay. Yeah, because God said to Israel, you have to spend this tithe for them. At inutos ng Diyos sa mga Israelita na ibigay ang ikangipong ito para sa kanila. Yeah, verse 12, sabay-sabay tayo. 12, Pastor. Again. Ito naman, chapter 26, verse 12. Again, Pastor. Yeah. Pagkatapos mo, pagbibigay ng buong ikasampung bahagi ng iyong pakinabang sa ikatlong taon, na siyang taon ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, ay magbibigay ka rin sa mga Levita, sa mga ibang lupa, sa ulila, at sa babaeng bao, upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan at mabusog. Yeah, God said to Israel, I use your tithe for the Leviticus, aliens, and fathers, and the widows, and then they lead, and then satisfied. Nagagamitin ko ang iyong mga ikapu para sa mga taga-ibang lupa, sa mga Levita, sa mga babaeng bao, upang sila'y mabusog. That's why Matthew chapter 25, in the last day, God will separate the sheep and goat. At mula doon sa Mateo Kabanatang 25 ay binanggit doon ng salita ng Diyos na sa huling araw ay paghihiwalayin ng Panginoon ng mga tupa sa kambing. Yeah. King said to left side, God, you did not give to me food and drinks, and then you did not after me when I stay in the prison. At sasabihin ng Diyos o ng hari doon sa mga nasa kaliwa, ikaw ay nariyan sa pagdurusa sapagkat hindi mo ko pinakain, hindi mo ko pinainom, at hindi mo rin ako dinalaw. You did not cross me when I was naked. Hindi mo rin ako dinamtaan nang ako'y hubad. Yeah. They asked him to God, why you said to me? Because maybe we serve to you like that. Kaya naman sila'y nagtanong doon sa hari o sa Diyos na sinabi niya, kailan namin ginawa sa iyo mga bagay na ito. Yeah, but they didn't know what is God's willing. Pero dahil nga po hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Yeah, God said to them, you did not do the one smallest your brother in your congregation. You did not do that. Kaya naman niliwanag sa kanila ng hari o ng Diyos na dahil ito'y hindi mo ginawa sa iyong kaliit ng kapatid, ito'y hindi mo rin ginawa sa akin. That's why it is very important, these verses. We don't know
in the last day will be sheep or goat. Kaya nga po masasabi natin na napakahalaga ng mga bersikulong ito sapagkat hindi natin malalaman kung anong ating magiging katayuan sa huling araw. Tayo po ba'y maibibilang sa mga tupa o may bibilang doon sa mga kambing? But after you offer to God tithe, and then church will use your tithe for the smallest brother in the church. You will be sheep, you will be Pero right side of God. kung ikaw ay magtatagumpay at makapagbibigay ka ng iyong ikapu, yung ikapong iyon ay gagamitin ng Diyos para ipagkaloob doon sa mga nangangailangan, ikaw ay mapapabilang sa mga tupa. Please do not misunderstand. I am not asking you tithe. Huwag ko nating mamaling unawain ang ating pinapag-aralan. Hindi ko po lamang hinilig sa inyo na ibigay ninyo ang inyong ikapu. Even though God did not say so about tithe, but if we really overcome, we have true faith. You want to serve to God. Sapagat kahit na hindi hingiin ng Panginoon sa ating ang ikapong yan, kung tunay tayo naging matagumpay, ipagkakalob nating ng buong puso ito sa Diyos. That's why already I told you, Israel people, when they stay in the wilderness, God did not ask them any food or tithe. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo ng ang mga salita ay nananatili sa ilang ay hindi sila hinilingan ng Panginoon ng paghahandog ko ng ikapu. God provided everything from the food, clothes, everything to the Israel in the wilderness. At ang Diyos mismo nagkaloob ng mga bagay na kailangan katulad ng pagkain o daranti. Yeah, because they have little faith. Only just they saved from the sin by the blood of Jesus At Christ. dahil nga pa maliit pa lamang yung kanilang mga pananampalataya, naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus. But Israel people, when they into the Canaan, God asking to them, give me my food, give me. From now on, you have to feed me. Pero pagdating at pagpasok nila doon sa Kanaan, ng Diyos mismo ang humiling sa kanila na kailangan ibigay naman nila yung makakain ng Diyos. When you stay in the wilderness, I feed you. I provide everything. That's why from now on, in the Canaan, you have to feed me. Nang kayo nasa ilang, ako mismo ang nagkaloob ng lahat ng inyong mga pangailangan. Ngayon nakapasok na kayo sa Kanaan, kayo naman ang magbibigay sa akin ng lahat ng aking Because pangailangan. one of the smallest brothers and sisters, they are me. I have to feed them in the church. Sapagkat ang lahat ng kaliliitan ninyong kapatid doon sa loob ng iglesia, ako iyon. Old Testament times, Leviticus, they have no job, but they have no property, no job. Sa lumang tipan, alam natin na nang sila'y nasa ilang, wala silang tinatawag na hanap buhay o pinagkakakitaan. That's why they provide all their needs from the tithe. Kaya naman, sila po yung nagkakaloob ng kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng kanilang handog at ikapu. And then in their congregation, the orphans and the widows or aliens, they need helping from the other brothers and sisters. Kaya naman, kung sila po ay may mga kung meron man nangangailangan sa kanila katulad ng mga balo o mga taga-ibang lupa, ay kailangan nilang ipagkaloob ito. After you overcome the evil one, the devil, if you brought to me tithe, I'll feed my people, my son and daughters. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos sa kanila na matapos kayong maging matagumpay, ang lahat ng mga bagay na ipagkakalob ninyong ikapu ay ipagkakalob ko doon sa mga nangangailangan. And then from the Leviticus, from the pastors, from all the poor family in the church, they'll eat and they're satisfied. At wala doon sa mga Levita at naghihirap sa loob ng iglesia, matutugunan ng lahat ng kanilang mga pangailangan. If they are nearly satisfied, they don't need helping to others or extra job. At kapag sila'y nabusog na, hindi na po sila nangailangan pang humingi ng tulong sa iba o magtrabaho man. That's why verse 13, then say to the Lord, your God. Kaya na sinabi sa 13, ang iyong sasabihin sa harap ng Panginoon mong Diyos. How to say, I have not turned aside from your commandments, nor have not forgot any of them. At sinabi niya doon na hindi ko lilimutin ang lumang utos na ipinagkaloob mo sa akin at aalisin sa aking buhay. Also verse 14, diba? I have obeyed the Lord your God and I have done everything you command me. At sinabi doon sa 14, aking dininig ang lahat ng iyong mga tinig at aking susundin ang lahat ng iyong utos. In front of God, diba? First time, we have to declare, you have to say to other brothers and sisters, we eat fruit, diba? First fruit. I am here. I am already in the God's kingdom. Ibig sabihin sa harapan mismo ng Diyos ay idideklara ng ating mga labi na Panginoon, ako'y narito sa iyong harapan, ako'y nasa iyo ng kaharian. Already I have to overcome
into the rest, the Canaan. I am here already in the Ibig sabihin, eternal life. naranasan na nila yung katagumpayan, naranasan na nila yung kanaan, naranasan na nila yung kaharian at buhay na walang hanggan. In the second step, you have to declare to God, God, I obey to you everything, anything, all the obey to you, your commandments. Ibig sabihin, ang susunod naman nun ay kailangan nating ideklara sa harapan ng Panginoon ng lahat ng iyong inuutos at lahat ng mga bagay na iyong sinabi ay aking Yeah, susunod. God, this type is my witness, my evidence of my faith. At bilang patotoo ng aking pananampalataya, ipinagkakaloob ko sa iyo ang aking ikapu. We need the eternal life. Kailangan natin ang buhay na walang hanggan. This Deuteronomy chapter 26 also says about two witnesses. At ang Deuteronomio 26 ay kumakatawan din sa dalawang We saksi. have to overcome. We have to overcome and into the wedding ceremony. Kaya naman kailangan natin maging matagumpay at makakasama tayo doon sa kasalan ng Kordero. Now, almost Christian, they have no hope to the wedding ceremony. Alam niyo po ba na karamihan ng mga Kristiyano ay hindi interesado doon sa kasalan ng Kordero? Because they cannot see the glory of God in the wedding ceremony. Sapagkat hindi pa nila nasasaksihan yung kalwalatian na sa kanila doon sa araw ng kasalan. You see, people, we also say, people married with my wife, really, I am waiting the wedding ceremony from the people. At yan din ang aking naging karanasan. Bago kami kinasal ng aking asawa, gano'n na lamang yung aking pananabik sa kasalang magaganap. After married with my wife, every day, nearly I want to go back home, stay with my wife. At pagkatapos nga po ng aming kasal, kapag ako'y lumalabas sa aming tahanan, nananabik akong umuwi, makasama ang aking asawa. If you really believe Jesus Christ will be our husband, eternal husband, really, you have hope to the wedding ceremony. Kaya nga kung naniniwala tayo na si Jesucristo ang ating walang hanggang magiging asawa, mananabik po tayo doon sa kasalan ng If you Kordero. want to wedding ceremony, you have to be raptured. You have to catch up. And into wedding At para ceremony. makasama tayo doon sa kasalan ng Kordero, kailangan makasama tayo doon sa pag-agaw na gagawin ng Panginoon. If you want to capture into the wedding ceremony, you need witness of the Moshe and then Joshua. At para makasama kayo doon sa pag-agaw na gagawin ng Diyos, kailangan nating maranasan yung pagsaksi na katulad ng nangyari kay Moises at Joshua. It is testimony by testimony. Already you have salvation and eternal life. That's why you can testify. Ibig sabihin ito yung ating patotoo at maihahayag natin na meron na tayong kaligtasan at meron na tayong buhay na That's walang. why in the land of the Canaan, already when you stay in the God's kingdom, eternal life, you will declare, you can say to other brothers and sisters, I am here, eternal life. Kaya sa pagpasok mo doon sa Kanaan, maaari mo na ihayag mula sa iyong mga kapatid, ako'y naririto na, naranasan ko na ang kaharian, naranasan ko na ang buhay na walang. You can say to God, praise God, because I obey to you, fully obey to you, I command to your commandments. At yun din na magiging panahon na papasalamatan mo ang Diyos sapagkat yun na yung panahon na kung saan susundin mo ang lahat ng kanyang sinabi at iniutos. This type is my faith, evidence of my faith. At masasabi po natin sa kanya na pinaka-ebidensya ng aking pananampalataya ang ikapu na ibibigay ko sa iyo. That's why they came into the Canaan and stay forever. Kaya man sila'y makakapanatili doon sa Kanaan magpakailan. Okay, let's shout 3 times. Oh my soul, overcome. Let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. 하나님 아버지 Kami po'y 역사에 nagpapasalamat sapagkat 이길 되기를 원합니다. 이길 자 overcome. para sa 이길 atin. 되기를 Kaya Ama 원합니다. na maging 이길 자 tayo 이길 되기를 at bilang 원합니다. ebidensya 기어주시고 at 역사하여 pagkatuon ng aming 주시옵소서. pagkatagumpayan ay patuloy namin may pagkakaloob sa iyo at may bibigay ang aming pagsunod sa lahat ng mga puntos na ipinagkaloob at ibinigay mo sa aming mga buhay. Sa araw nito, ikaw lamang po ang inihahayag namin, Panginoon. Kaya mo, Ama, na magkaroon kami ng tunay na pananampalataya, lakas ng loob upang ganapin at gawin ang patotoong ito, Panginoong Diyos, na kung saan naranasan namin ang buhay, naranasan namin ang kaligtasan, naranasan namin ang iyong pagkahari sa buhay ng basa sa amin. Kaya naman hayaan mo na kami maging matagumpay sa bawat araw. Ang katagumpayan nito, Panginoong Diyos, ay patotohanan ng aming pagsunod, ng aming pagganap sa lahat ng mga utos na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po at inaangkin namin ang katagumpayan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay.
Hallelujah! Really, we thank the Lord. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa araw na ito, we do not just receive blessings materially, but the most important that we have received from the Lord is our eternal life. It is our salvation. Hindi po yan mabibili ng tao. Kahit sobrang yaman mo na, nasa iyo na ang lahat ng bagay, hindi ka makakabili ng buhay na walang hanggan at ng kaligtasan. Kaya, naniniwala tayo that everything, yung pagpapasalamat na ginagawa natin sa Panginoon, it is really will remain unpaid. Hindi po natin kayang bayaran. Ano man ang ibinibigay natin sa Diyos, hindi po yan kabayaran. Sabi nga kanina sa pinag-aralan natin, it is just an evidence that we have overcome and we experience the promise of the Lord. Yung pangako ng Panginoon ay naranasan natin sa ating mga buhay. Amen? Lahat nga po ng nais matagumpay, magsabi ng Amen. Hallelujah. Please open your Bible to Romans chapter 10, verse 16. Mga bata, be attentive. Kahit bata pa lang kayo, mahalaga na narinig natin ang salita ng Diyos. Alam ko na nakakainip, pero kapag binuksan nyo ang puso ninyo na kayo'y nasa harapan ng Panginoon, huwag nyong isipin na nasa harapan kayo ni Pastor. Ang isipin ninyo, nasa harapan kayo ng Panginoon. At kung nasa harapan kayo ng Panginoon, aayos kayo sa inyong upuan. Ang inyong pakinig ay itutuon ninyo sa Panginoon. Amen? So kapag sinabi ni Pastor, magbabasa, andyan yung LED, magbasa. Okay? Lahat ng marunong magbasa, magsabi ng Amen. Oh. Yung mga matatanda, marunong magbasa? Magbasa tayo, sabay-sabay. Romans chapter 10, verse 16. Sabay-sabay. Datapwa, hindi silang lahat ay nakinig sa masayang balita. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Amen. Obey the gospel. When we hear the word of God, the only thing that we should do is really faith. We do not just live with our sight. Hindi po tayo nabubuhay sa mga bagay na nakikita natin. Kapag ang salita ng Diyos ang ating pinagtutunan ng pansin, what we need is really faith. Pananampalataya. Marami po tayo, even, kaya di ba nabanggit sa atin, as an overcomer, bilang mga naging matagumpay, we do not consider the Word of God as a command, but we consider the Word of God as a food. Amen. Alam niyo po ba yung nararanasan ng mga taong nagugutom? Pag ang tao po nagugutom, ano po yung kanyang gusto? Pagkain. Amen? At kapag nakakita ka na ng pagkain at ikaw ay nagugutom, meron pa bang makakapigil sa iyo para kumain? Hindi na po. Wala na. You are so excited to eat. At yan yung gusto nating maranasan sa bawat sa atin habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. The excitement of our hearts, the excitement of our minds towards the Word of God. Kaya kanina, di ba, yung sinasabi ng salita ng Diyos na pagbibigay ng unang bunga, pagbibigay ng ating ikapu. Alam niyo po ba na kapag ang pinagbasihan po natin yung ating lumang pagkatao, mahirap ito. Ang sinasabi niya naman ay pagbibigay ng handog, pagbibigay ng ikapu, mahirap ito. Pero nakikita po natin, mga minamahal ko, sabi nga natin, we cannot pay our salvation. We cannot pay the things that Jesus Christ and our God have done to our lives spiritually. Kahit na anong kayamanan pa yan, hindi po natin kayang bayaran ang ginawa ng Panginoon sa atin. And what are the things that we do when we give our tithes, when we give our offerings, when we help in the church, when we help our brothers and sisters? Amen po ba? Ito'y pagpapatotoo lamang
na how we are grateful to the Lord. Gaano tayo nagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa buhay ng bansa. Pero i-compare natin yung sarili natin sa mga taong hindi mananampalataya. Do you think their happiness, yung kasiyahan, yung kagalakan na nararanasan ng mga hindi mananampalataya is the same na nararanasan na kagalakan at kasiyahan ng mga mananampalataya? I think no. Maybe, masasabi natin, mas mayaman sila, mas meron silang kakayanan sa bawat sa atin, pero naniniwala tayo at the end, sa kahuli-hulihan, kapag dumating na ang Panginoon, hindi naman yung kayamanan ng sukatan para tayo makasama ng Panginoon sa buhay na kalalagyan. Ang sukatan pa rin ay pananampalataya. Faith. Hallelujah. Pero katulad po dito ng binasa nating talata, hindi lahat. Actually, in the book of Romans, no, sa aklat po ng Roma, ito po'y tumutukoy na po sa mga mananampalataya. Paul is already talking to the believers of the Lord. At naniniwala tayo, katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, hindi silang lahat ay masayang tumatanggap at nakikinig ng masayang balita. Actually, ang ginamit dito ay masayang balita. Ang sabi kasi sa wikang Ingles, but they have not all obeyed the gospel. No? Sabi doon, hindi lahat sila nasiyahan. Hindi sila lahat nakinig doon sa tinatawag na gospel o masasayang balita. Kung papasinin po natin, obedience or obey and belief are equivalent terms and concepts. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay naniniwala pero hindi ka sumusunod. Amen? Hindi mo rin pwedeng sabihin na susunod ka pero hindi ka naniniwala. Kaya po, tinatawag niyang obey and belief are equivalent terms and concepts. Kapag sinasabi mong ikaw ay nananampalataya, ang kasunod na po nun ay obey. Lahat nga po ng nananalig sa Diyos, magsabi ng amen. Ano po ang dapat sunod niyan? Obey. Kanina, narinig natin, di po ba? Totoo, kapag ka ikaw ay bata pa lang sa pananampalataya, you answer my questions. Why I do have to give offerings? Why do I have to give my tithes? Amen po ba? Siguro, manghihinayang tayo. Actually, ang isang pastor, kapag kayo po ay pastor, hindi ko alam sa ibang mga pastor, pero ako, naranasan ko rin yan eh. Kapag ikaw ay pastor, halos ayaw mong ituro ang tithes. Alam niyo kung bakit? Kasi nami-misinterpret kagad yan ng miyembro. Ang inisip kagad nila, ito na naman si pastor. Amen. Ang sermon niya, pagbibigay ng tithes, wala na siguro siyang pambili ng barong, wala na siyang pambili ng pantalon, wala na siyang pambili ng bigas. Amen. Kaya inisip nila kagad yun. Amen. Pero alam niyo po ba, na simula ako naging pastor, hindi po ako humawak ng kahit anong pera ng church at kahit anong listahan ng church. I've been 26 years. 26 na po akong taon ng pagpapastor. Pero ni minsan hindi ko hinawakan ang offerings at hindi ko hinawakan ng listahan ng offerings and tithes sa loob ng iglesia. Because I know that is really very dangerous. At hindi ko rin binabantayan ng tithes and offerings. Magkano na ang tithes natin? Magkano na ang offerings natin? Hindi ko po. Dahil naniniwala ko, hindi yun ang bubuhay sa akin. Ang bubuhay sa akin ay ang Diyos. Hallelujah. So once na nakita niyo po yung pastor, amen, yung nakita niyo yung pastor ninyo, maporma, amen, hindi mukhang mahirap, magpasalamat kayo. Ano? Bakit? Dapat magpasalamat kayo. Really, God blessed him so much. Kahit hindi ako nagbibigay ng tithes, may bagong tarong si pastor. Because it is God who really feed us. Amen. Kaya lang, sabi nga kanina, doon saan ba pumupunta yung tithes? Saan ba pumupunta ang offerings?
Siyempre, it will proceed to the Levites. At yung Levites na yon, mga minamahal ko, are the pastors inside the church. Mga manggagawa, mga full-time natin. Hallelujah. Mga missionaries natin na ginagamit ng ating Panginoon. Mga churches po natin nangangailangan. Amen. Yung church natin sa Bunga, binaha. Amen. Pinasok ng tubig yung ating church sa Bunga. Pero purihin ng Panginoon, nasa magandang kalagayan pa rin sina Pastor Oliver at Sister Madeline. Kaya, di ba, lahat nararanasan natin. Amen. Yung estudyante natin, papasok na po this coming week. Amen po ba? Mag-start na po siya ng pag-aaral ng ating estudyante na nandun sa Aurora. Amen. Pwede natin tulungan. We can extend everything. Kasi nananalig tayo sa Diyos. At kung nananalig kayo sa Diyos, kahit na anong ibigay mo pa, naniniwala kang kaya rin ibalik yan ng Panginoon sa iyo. Alam niyo kung bakit hindi tayo nagbibigay ng tithes? Hindi tayo naniniwala kayang ibalik yan ng Panginoon sa atin. But if you are giving your tithes, amen po ba, that is really equivalent of your true faith sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-iikapo, naintindihan mo na yung sarili mo, matagumpay na ako. Lahat nga po na matagumpay na magsabi ng amen. Ibig sabihin, yung mga nag-amen na yan, nagtatides na yan, nabawasan ng 50%. Hallelujah. Sabi dito, obey and believe are equivalent in concepts and in terms. Sabi doon, sa binasa nating talata kanina, not all of them obey the gospel. Kasi pag sinabing gospel po, amen po ba, it means word of God, good news. Good news ba, pastor, yung utos? Good news ba, pastor, yung, command? Tandaan po natin, everything in the Word of God, kahit yung sinabi ng Diyos, kina Eva at Adan, do not eat the fruit of the knowledge of good and evil, that is also a good news. Nung una, hindi naintindihan ni Eva at Adan kung ano yung ibig sabihin ng huwag niyong kakanin, makakain mo ang lahat, huwag niyo lamang kakanin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Di ba ba? Kung titignan po natin, because that is really a command from God, hindi iniisip nila Eva at Adan, ano yung magiging outcome nito? Amen po ba? Basta pang inisip lang nila, pwede naman sanang kainin lahat, pero meron pang binawal. Pero nung nakita ni Eva na masarap talaga yung bunga, sa itsura pa lang, sabi sa salita ng Diyos, sa itsura pa lang, masarap na eh. Anong ginawa po niya? Pinahalagahan niya ba yung utos ng Diyos? Pinahalagahan niya ba yung kanyang pananampalataya? She did not overcome. No? Kasi ibinasi niya yung sarili niya na pwede naman kainin ito. Kasi sabi naman ni Satanas, hindi ka mamamatay. You will never die. Kaya tayo rin na naririto sa loob ng church, once you do not give your tithes, hindi naman kayo mamamatay. At never na itatakwil din po kayo ng church, sasabihin, hindi ka na pwedeng maging English, maging membro ng church kasi hindi ka nagtatides. That is judgment. Hallelujah? Hinahatulan ka na namin noon. Pero ikaw mismo sa sarili mo, sino po yung nais maging matagumpay? Wala na. Hallelujah. Uwian na tayo. Tandaan niyo po ngayon, Thanksgiving. Sino po yung nais maging matagumpay? Si Manny Pacquiao, ano po yung ebidensya para siya ay maituring na matagumpay? So many belt. Ang dami niyang belt, di ba? Hallelujah. Siguro kapag pumunta ka sa bahay nila, so ang daming belt. At ebidensya na si Manny Pacquiao ay mayaman. Marami siyang bahay. Amen? May ebidensya. Hallelujah. Kayo, anong ebidensya ninyo para patunayan nyo ngayon na matagumpay kayo? Ano ang ebidensya natin para sabihin natin matagumpay tayo? Nandito tayo sa loob ng church. Nasa loob ka na nga ng church, nakikipagkismisan ka pa. Yan ba yung matagumpay?
Sabi doon sa salita ng Diyos, once you overcome, there's an evidence. And that is giving your tithes, your first fruits. Amen? Hindi mo panghihinayangan. Actually, that is only 10% of your income. Amen? Hallelujah. Kaya ka lang nahihirapan kasi sinasabi mo, ay, 10%. Itong 10% na ito, pwede ko nang pambili ng bigas, pwede ko nang pambayad ng kuryente. Pero tignan niyo po, yung mga hindi nagbibigay ng tithes. Amen? Nawawalan sila ng pambayad ng kuryente. Nawawalan sila ng pambili ng bigas. Amen? Lagi silang gipit. Hallelujah? Pero tignan niyo po yung nagpapatotoo na nagbibigay ng tithes, hindi sila nagkukulang kahit sino. Sapagkat hindi sila ginugutom ng kanilang Panginoon. Hallelujah? Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto kong maging matagumpay. Hallelujah. If you want to be victorious, then obey the Word of God. Sumunod ka dun sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Sundin natin yung salita ng Diyos. Gospel is given not only to be known and believed. Hindi lang para magpakilala o para panaligan, kundi para sundin. Kasi pwedeng sabihin ng isang tao, pwedeng sabihin ng isang mananampalataya, nananalig ako. Amen? Di ba, lagi natin naririnig sa salita ng Diyos ngayon yan, lahat sa church, sino lahat ang nananalig magsabi ng amen? Lahat magsasabi ng amen. Pero lahat ba na nag-amen, sumusunod? So, hindi lamang ito para makilala, hindi lamang ito para sinasabing panaligan, we need to the evidence, and the evidence is obeying the command. Obeying the Word of God. All of God's words is faith, sabi niya doon, lahat ng mga faithful servant ng Panginoon sa Biblia. Pansinin po natin, after hearing the Word of God, anong ginawa nila? They obey. Kung kayo po ba si Noe, nung sinabi ng Panginoon kay Noe na gumawa ng daong, at kung kayo si Noe, gagawa po ba kayo kagad? O tatanungin niyo muna, saan nakukuha ng materyales? Amen? Sino ang kasama ko? Alam niyo, ganyan tayo sa church eh. Sister, ikaw ang katokang maglinis. Sino kasama ko, pastor? Amen? Anong lilinisin, pastor? Pwede bang kalating araw lang ako, pastor? Amen? Marami tayong kondisyon. Hallelujah! Nung si Noe po, mga minamahal, ay inutusan ng Panginoon na gumawa ng daw. He never asked, saan nakukuha ng materyales? Di ba? Sa totoo lang, napakasela nung ginawa sa kanya. 3 palapag ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo, ganito ang magiging pintuan. When God commanded Moses to build a tabernacle, nagreklamo ba siya? Ang sabi ng Panginoon, build as I have said to you. Sa Tagalog, gawin mo ayon sa sinabi ko sa iyo. And what Moses did? He did the tabernacle. Alam niyo po ba, yung tabernakulo po na ginawa ng Panginoon, may sukat-sukat pa. Ganito ang haba, ganito ang luwag, ganito ang taas, ganito ang kortina, ganito ang sabitan, ganito ang kulay, ganito ang patungan. Sobrang selan. But Moses, pag binasa niyo po ang aklat ni Moises, and Moses did as God had said. Ginawa ni Moises kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya yun din po yung hinahangad from the little children of the church, mula sa mga maliliit na bata, sa mga kabataan, sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga kabataan ng church. Kailangan nating sundin yung sinasabi ng salita ng Diyos. And there is no exemption. Kung narinig natin yung salita ng Diyos, that is for us. That's really the gospel, the Word of God, yung salita ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Tandaan natin, lahat ng mga hindi susunod sa salita ng Diyos, merong opposite na mangyayari. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 up to 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos, sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggan, kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon, at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan.
May opposite. If God have said, I will bless you because you have obeyed me, obeyed my commands, obeyed my gospel, you do not just believe, but obeyed my word, I will bless you. Kaya nga namatay yung maraming Israelita sa ilang. Amen? Yes, they have believed. But when they are already in the wilderness, wala na. Nasubukan na po sila. Amen? Kusa po talagang tinanggal ng Panginoon at pinaranas sa kanila ang kagutom. Alam niyo po ba na kapag binasa natin ang Deuteronomy chapter 8, talagang kusa po na pinaranas ng Panginoon sa kanila ang kagutuman. Bakit? Ang sabi ng Matthew chapter 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao po, amen, lagi po nating pinakikiramdaman yung kalam ng sikmura natin. But we do not just live with our stomach. We need the Word of God. Kailangan natin yung salita ng Diyos. Hallelujah. At yung salita ng Diyos, ang tunay na buhay ng bawat sa atin. At kung hindi tayo susunod, ang sabi ni Pablo, kaparusahan. Kahatulan ba to? No, I'm not judging every one of us. Pero nakakapanghinayang sapagkat nasa loob na tayo ng church. God is not expecting others outside the church to obey the word. No, God is expecting from us. Ang inihintay ng Panginoon, yung mga susunod sa kanyang mga salita, ay nasa loob ng iglesia. Lahat nga po nasa loob ng iglesia, magsabi ng amen. O, meron po ba ditong nanay, inuutusan na bumili ng suka, yung anak ng kapitbahay? Halimbawa, ikaw nanay, pupunta ka doon sa kapitbahay mo, pili mo nga ako ng anak mo dyan. O ikaw, bili mo ako ng suka. Sinong uutusan? Yung anak o yung anak ng kapitbahay? Anak. Lahat nga ng anak ng Diyos magsabi ng amen. Hindi kukuha ang Diyos ng uutusan sa labas na para sumunod sa salita ng Diyos. Ang pipiliing sumunod sa utos ng Diyos ay ang nasa loob ng tahanan ng Diyos. At sino yung nasa loob ng tahanan ng Diyos? Mga anak niya. That's why it's not a judge. It is for us to be warned by the Lord. Kaya sabi dito, it means there are those inside the church, meron pa rin sa loob ng iglesia, they claim that they believe in the Word, but have not obeyed the Word. Amen? Naintindihan po ba natin yung sinabi sa Romans chapter 10, verse 16? Na kiniklaim nila na sila'y nananalig sa Diyos, pero hindi naman sumusunod. Kaya sabi doon, di po ba, ano po ba ibig sabihin, pastor, ng tinatawag na gospel? Ang ibig sabihin po ng gospel sa wikang Griego ay euangelion. Euangelion means, ang sabi doon, it is a good news. Proclaiming tidings of blessings or deliverance. Amen. Kaya naniniwala tayo, when we hear the word of God, it is a blessing for us. It is the way of the Lord for you to be delivered. Saan? To be delivered from sin, to be delivered from the devil, to be delivered from punishment. Gusto niya maligtas ang bawat sa atin. Kaya nga di po ba, it started. Amen po ba? Na yung gospel na yon, it begins with the gospel of Christ. Church, we need to embrace all His teachings. Nakakatuwa yung mga alagad ng Panginoon. Tingnan niyo po, Acts chapter 20, verse 24. Datapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at mga ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Yesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Di po ba? Nakakatuwang isipin na yung mga alagad ng Panginoon, what is most important for them? Ang importante sa kanila, maganap nila yung sinasabi ng salita ng Diyos sa kanila. Opo, naniniwala naman ako na once na nakakaranas tayo ng mga bagay sa sanlibutan, nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng kayamanan, natapos ang anak mo sa pag-aaral, masaya yan. Amen. Sobrang saya po niyan. Hallelujah. Pero wala nang sasaya pa.
sa isang taong sumusunod doon sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. There's a great peace. Meron tunay na kapayapaan sa kanyang buhay. Hallelujah. Kasi kaysa naman sa dumating ang araw, natatalikuran natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya, yung mga alagad ng Panginoon, katulad ni Apostol Pablo, ang pinakamahalaga sa kanya, ang sundin yung ipinagagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. 1 Corinthians 15 verse 1. Unang Korinto, kabanatang 15, talatang 1. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo yung mga ipinangaral at sa inyo na may tinanggap na siya naman inyong pinanatilihan. Apostle Paul wants all Christians and all believers to be thankful. Pasalamatan natin ang Diyos. Sapagkat kung wala yung gospel, di po ba? Kung wala yung mabuting balita na tinanggap natin, do you think we are gathering here now? Wala. Kung wala yung ebanghelyo ni Kristo, kung wala si Kristo sa buhay ng bawat sa atin, kung hindi natin natutunan ng ebanghelyo, nandito kaya tayo? Wala ako dito sa posisyon na ito kung di ko natanggap ang ebanghelyo ng Panginoon. No? I live an ordinary man. Amen. Nung kabataan ko, bago ko makakilala sa Panginoon, I do not like this kind of worship service. Hallelujah. Makinig ng 1 oras at kalahati na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi ako tatagal. Para ako mga batang ganito. Hindi tumatagal. Makikipagdaldalan at makikipagdaldalan. Amen. We are not interested. Hindi tayo magiging interesado. Hallelujah. Sila maintindihan ko kung di pa sila interesado ngayon. Pero yung mga matatanda, hindi ko maintindihan kung bakit hindi kayo magiging interesado. Hallelujah. Kaya, hinahangad ng Panginoon sa atin. Tinanggap na natin. Nung ipinangaral sa atin. At ang kailangan na lang natin, may panatiliin sa buhay ng bawat sa atin. It is important when we hear the gospel, we respond to obey. Hallelujah. Nung narinig po ba natin yung pangangaral kanina, yung salita ng Diyos kanina, nasabi mo ba sa Diyos, I will obey? Di ba sabi sa mga Israelita, now you're already in Canaan. You need to declare it in the sight of the Lord, in the front of God. Hallelujah. Ideklara mo, nandito na ako sa Canaan, nandito na ako sa Katagumpayan, 40 years. Hallelujah. Sipin natin mabuti, 40 taon, na nasa ilang sila, hindi ganun kasarap ang buhay nung nandun sila sa ilang. Hallelujah. And then, when they enter Canaan, alam niyo po, napakaganda, nung pumasok po sila sa Canaan, anong sabi ng Panginoon? Titira kayo sa mga tahanang hindi niyo ipinagawa. Aani kayo sa mga bunga na hindi niyo itinanim. Kaya nga tinawag yang land of flowing of milk and honey. Hallelujah. Why? Because it is God who blessed them. Ang Diyos talaga ang magpapala sa kanila. Ang kailangan na nilang gawin ay magpasalamat sa Diyos, ibalik yung nararapat para sa Diyos. Actually, hindi kailangan ng Panginoon yung mga kayamanan natin. Pero sabihin natin, bakit humihingi ng ang Panginoong Diyos ng tithes? Actually, hindi niya hinihingi yan dahil hindi niya kailangan yan. Kailangan niya ng kanyang iglesia. Kailangan niya ng kanyang gawain. Hallelujah. Hallelujah. Kaya isipin natin mabuti, it is important for us to respond when we hear the word of God. Kung naririnig natin yung salita ng Diyos ngayon, ano yung response natin? Lord, I will obey. Sigaw nga po natin 2 beses, Lord, I will obey. Isa pa po. We will obey. Di katulad yan ng mga anak natin. Pakikuha mo nga yung mamaya na lang. Amen. Yung mga anak natin, pag inutusan, parang pagod na pagod, parang busy-busy. Ay, mo nga yung pakiabot mo nga yun. Si na lang. Mamaya na lang, ikaw na lang. Amen? Mga bata,
pag inutusan kayo, sumusunod ba kagad kayo? Opo. Tawagin ko kaya yung mga magulang ninyo. Diba? Lahat tayo naranasan natin yan, mamaya na lang. Wala silang laging, amen? Sa bahay namin, maghugas ka na ng pinggan. Sandali lang, Daddy. Sa totoo lang po, yung pinggan po namin kapag pinagkainan, ayoko pong nananatili sa lababo ng 5 minuto, 10 minuto. Ayoko po. Gusto ko po pagkakain po namin, hugasan. Ay mga anak ko po ganyan. God, hugas ka na ng pinggan. Sandali lang, Daddy, tatapusin ko lang to. Alam niyo na yun kung ano yung tatapusin niya. Natapos na, nakadalaw na pala siyang laro, hindi pa rin nahugasan ng pinggan. Tapos, kapag nakikita niya na po akong naghuhugas, ako na lang, Daddy. Ganyan, ako na lang, Daddy. Gusto kong i-ano yung pinggan eh. Kanina pinaghuhugas kita, ayaw mo. Ngayong hawak-hawak ko na, tsaka, kasi alam nila pagka nahugasan ko na yon, makakatikin sila. Di ba? Ako lang ba may anak na ganyan? Lahat nga po ng may anak na ganyan, magsabi ng amen. Pero alam niyo po ba, hindi lang ang anak natin ng ganyan, tayong lahat ganyan din sa Diyos. When we hear the word of God, hindi na tayo automatically na sumusunod doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Acts chapter 2, verse 38 to 39. As sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ng bawat isa sa inyo sa ngalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasawalayo maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Madali yan. Manalig, magpabautismo, tama yan. Madali po yan. Amen. Hallelujah. Yung nga pong iba sinasabi, Pastor, kailan po ang schedule ng bautismo? Very excited daw. Excited magpabaptize. Hallelujah. Amen. Yung isang binautismohan ko, sa dagat po kasi, amen, nung nilubog ko po siyang gano'n, hindi ko na po naiangat. Alam niyo po ginawa niya? Lumamoy po. Lumamoy. Sabi ko, wala ka na. Hindi na nabuhay na maguli. Amen? May binautismohan naman po ako dyan sa taas. Diba, I baptize you in the name of Jesus Christ. Nung alam niyo po, ginaganyan ko po lang siya. Ayaw niya po inubog. Bakit lumalaban to? Hindi pa man talagang miyembro ng church. Lalaban sa pastor to. Akala po kasi nila kapag binautismohan mo, hindi mo na sila iaangat. Madidimanda po kami. Hallelujah. Pero doon pa lang, nagmamanifesto na. Hallelujah. Sabi nung isang pastor, next na babautismohan. Nung nato na po siya sa tubig. Sandali lang, pastor. Sandali lang, pastor. Sabi niya, bakit? Meron pa po kong pera sa bulsa. Hindi pala kasama yung pera niya na babautismohan. So, ibigay niya yung pera. Kaya nung naging miyembro na po siya ng church, hindi siya nag-offering, hindi rin siya nagtatites. Kasi hindi kasamang nabautismuhan. Hallelujah! Meron po ba tayong ganyan dito? Marami. Amen? Pero sa totoo lang, kung ano man ang ibinibigay natin sa Panginoon, hindi yan nakakapanghinayang. 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ano daw ang tunay na pag-ibig natin sa Diyos? Obey. Lahat nga po na nagmamahal sa Diyos, magsabi ng amen. Hallelujah. Magre-reflect. Kapag mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Diyos. Kaya po, kung titingnan po natin, alam niyo po, hindi lang ito nagiging problema ngayon, but even before, si Pablo, alam niyo po ba na na-rebuke ni Pablo si Pedro? Pinagalitan ni Pablo si Pedro? Tignan po natin, Galatians chapter 2, verse 11 to 14. Ngunit nang dumating si Cephas o si Pedro sa Antioquia,
ay sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan. Ibig sabihin ng sumalangsang, nirebuke niya, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo sila sa mga hintil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at umiwalay sa mga hintil. Palibasa'y natatakot sa mga pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nagkapagkunwari rin namang kasama niya, ano bang mati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit, nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, sa harapan nilang lahat, kung ikaw ay na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil, na di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ano nangyari kay Pedro? He was compromised. Nung wala pa yung mga Hudyo, kasalo niya yung mga hintil. Nung dumating na yung mga Hudyo, hiniwalayan niya yung mga hintil. Church, wag nawang mangyari yan sa loob ng iglesia. Na kapag nasa loob tayo ng church, okay tayo. Pag nasa labas na tayo at nakita natin may dumadating na kapatiran, bitawan natin yung card. Bitawan natin yung sigarilyo. Bitawan na natin anong ambisyon na meron tayo. Huwag po kayong mahiya sa kapatiran. Mahiya tayo sa Panginoon. Hallelujah. That's why at that time, sabi ni Pablo, hindi marapat yan. Hindi dapat ganyan ang isang mananampalataya. And then, alam niyo po ba ang ibig sabihin po ng obey? Sabihin nga po natin, obey. Ang ibig sabihin po niyan sa wikang Griego ay hupakuo. Yan po yan. Hupakuo. Sabihin nga po natin, ang ibig sabihin po niyan, to listen, attend, and to submit. Akala natin, di ba, pag sinabing obey, ganun lang. Simple lang, sumunod. Hindi po. Listen. Kasama pala doon yung pakikinig. To attend. Amen po ba? Ibig sabihin, manatili. And to submit. Magpasakop. Tuwong. Yan ang magiging katanungan sa atin. But Pastor, kanino ba ako susunod? Acts chapter 5, verse 29. Mga Gawa 5:29, sabay-sabay. Datapwat nagsasagot si Pedro at ang mga apostol na nagsabi, dapat muna kaming magsatalima sa Diyos bago sa mga tao. Tingnan niyo po. Di mo ba? Katulad ni Apostol Pedro, ipinaglaban niya. Sabi niya, bago namin kayo sundin ng mga tao, susundin muna namin ang Diyos. Who is their priority to obey? God. Our obedience to the gospel is the same obedience to God. Kapag daw tayo sumusunod sa mabuting balita, ito'y katumbas din ng pagsunod natin sa Diyos. Kapag naririnig natin ang sermon, kapag naririnig natin sa church, this is not the word of man. This is the word of God. Lahat tayo ay hinihiling ng Panginoon na sumunod, to attend, to submit, to listen to the word of God. Hallelujah. Next, Hebrews chapter 5, verse 8 up to 9. Hebreo 5:8 hanggang 9, sabay-sabay. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Our obedience to the gospel is the same obedience to Jesus. Diba? Ang ating Panginoong Hesus mismo, sabi niya, natutunan niyang sumunod ng may pagtitiis. Christ, the Son of God, nung pumarito siya dito sa lupa, He obeyed the Father. Amen po ba? Not my will, but let your will be done. Amen? Kaya ganun din tayo. Mahirap, amen po ba? Maaring masakit yung pagdaraanan natin o maaring hindi natin kakayanin. Amen po ba? Pero sabi nga po, di po ba, kapag baguhan ka pa lang, amen, sa mga baguhang miyembro po ng church namin, if you do not understand about tithes, it's okay. Pero once na ikaw ay tumagal na sa loob ng iglesia, kailangan mo nang, kung talagang ikaw ay nararanasan mo na yung paglago, ikaw mismo sa sarili mo, sasabihin mo na, I need to understand about tithes. Kasi may mga ganyang mga miyembro, Pastor,
nagtatanong sila, Pastor, paano po ba yung sinasabi niyong tithes? Amen. Ibig sabihin, itong mananampalatayang ito, interesado na siya. Ibig sabihin, lumalago na siya. Nag-overcome na siya. Alam niya na. Nandun na siya sa lugar na naging matagumpay po siya. Hallelujah. Yung mga anak po, yung mga anak natin, pagpapalagay na po natin yung mga anak natin, alam niyo po ba na habang bata pa lang sila, pinag-aaral natin sila, sino ang humihingi ng pera? Yung magulang ba ang humihingi ng pera sa anak o yung anak ang humihingi ng pera sa magulang? Yung anak ang humihingi ng pera sa magulang. Amen? Totoo yun. Mama, para silang merong ATM. Amen. Mama, Papa, pengi. Mama, amen. Hingi ng hingi. Amen. Withdraw ng withdraw. Walang deposit. Ngayon, may trabaho na itong masakit. Nagtatrabaho na si anak. Imbis na yung nanay ang humihingi ng pera doon sa anak na nagtatrabaho na, ano nangyari? Yung anak pa rin ang humihingi ng pera doon sa nanay. Hallelujah! Ngayon, tama ba o mali? Tama yun? Tama yun na yung anak pa rin ang hihingi? Ibig sabihin yung anak na yun hindi lumalago. Hallelujah! Hindi obligasyon ng anak talaga na pakainin ng magulang kapag nagtatrabaho na. Pero dahil naging matagumpay ka na, dahil sa magulang mo, may pagbabalik ka. Tama? Para kayo yung magbalik ka. Gusto nyo, hallelujah! Ibabalik mo naman yon. Ano ba yung magbigay ka? Papa, eto po, pambili mo ng ano, di ba? Sabi nga ng tatay ko, ano ba naman yung sabi mo? Papa, pambili mo ng lason. Same thing with our God. Nung kulang pa tayo sa pananampalataya, we asked every day, we asked for Him. Hallelujah! Ngayong pinagpala ka na, sino naman na nagbibigay? Kaya kanina nung narinig ko yon, sabi ko, Lord, nung nasa Kanaan na sila, now, kayo naman ang magbigay sa akin ng kakainin ko. Di ba ba? Sabi ko, sandali, parang, yung habang nag-i-interpret ako, okay, humihingi ang Diyos ng kanyang kakainin. Now I understand. Ang sabi ng Panginoon, what you have done to the least of your brother, you have done it for me. Hindi talaga siya ang pinakain natin. Ang pinakain natin, yung ating mga kapatiran. Hallelujah! Obey! Sabi nga natin, I will obey the Lord! Ay, mahina. Sabi ni Satanas, sabi ko sa iyo, nagdududa yung mga yan eh. I will obey the Lord! Maging matagumpay tayo. Hallelujah. Huwag nating hayaan na maging talunan tayo. Every day, I need to overcome. I need to understand this one. Hallelujah. Kahit sa paglilingkod, kung hindi ka pa ginagamit ng Panginoon ngayon, kailangan magtanong ka na, paano pa ako gagamitin ng Panginoon? Ibig sabihin, you already overcome. Kasi naghahanap ka na eh. Hallelujah. Meron bang mga anak na nagtatanong, Daddy, Mami, paano ba maglaba? Amen. May mga anak na, ako, mapalad po ako, nagkaroon ako ng nanay na stricto. Nung grade 6 na po ako, bago ako mag-graduate, ang sabi ng nanay ko, Manny, 3 lang po kami magkakapatid. June, Josie, Manny, sabi. Bunso po ako. Sabi niya, si Josie, ang lalaban niya lang, damit ko, kasi ang tatay ko noon nasa Saudi. Ang lalaban ni Josie, damit ko at damit niya. Ikaw, June, ang lalaban mo, damit mo. Ikaw, Manny, matuto ka rin maglaba ng damit mo. Kaya grade 6 pa lang po ako, naglalaban na ako. Yung mga anak ko po ngayon, mag-college na po sila. Kahit brief, hindi marunong maglaba. Kaya napakaswerte ng mapapangasawa niya. Napakaswerte. Kasi hindi siya marunong maglaban ng brick. Hallelujah! Totoo, di ba? Walang nagtatanong kung paano ko bang gagawin to? Amen po ba? Kapag ang anak lumalago,
Kapag ang anak, merong pagsunod, magtatanong yan, Mami, paano bang maggawa niyan ganito? Mami, paano bang maglinis? Mami, paano bang... Diba? Hallelujah! Amen. Pastor, paano ba mag-prayer? Amen? Pastor, paano ba mangaral ng salita ng Diyos? It means that Christians is already overcome. Naghahanap na siya ng gagawin. Kapag ang isang mananampalataya, hindi pa rin magpatotoo, hindi pa rin lumalago yan, hindi pa rin matagumpay. Amen? Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat pinalalago tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Hebrews chapter 13 verse 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng papupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at pagdilidilihin ng wakas ng kanyang pamumuhay o inyong tularan ng kanyang pananampalataya. Our obedience is a good example of our faith. Kapag daw sumusunod na po tayo, yan na po yung patunay na meron na tayong pananampalataya. Hallelujah. We do not just hear. Amen po ba? We attend and we submit. Kaya hindi tayo pwedeng walang ginagawa sa loob ng church. Because all part of the body of Christ, tayo po lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi ka papayag na may isang daliri na hindi gumagalaw. Amen? Tignan niyo po, 5 daliri po natin. Pero kapag ito pong hinlalaki na to, hindi gumagalaw, kapag ikaw ay sumara po ng inyong kamay, sara niyo po yung kamay, sara niyo nga po yung kamay niyo po, taas nga po lahat ng kamay, isara niyo po, sara. Di ba? Nakasara. Ibig sabihin, lahat nag-function ng normal. Pero paano po kapag sinabi, saran mo ang kamay mo? Dahil hindi nga gumagalaw yung isa, so hindi na siya normal. Hallelujah. So, dapat po lahat gumagalaw. Sabi mo sa katabi mo, dapat gumalaw ka. Amen? Mamaya po sa special number ng worker, hindi po siya kumakanta kanina dati, pero ngayon kakanta na po siya. Mamaya, makikita niyo po, nakadiscover kami ng bagong talent. Hallelujah. Why? Kasi bahagi ka eh. At alam ko, nararasan ko, ganun lang pala kumanta eh. Hallelujah. Madali lang palang kumanta. Like daughter, like father. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po natin ang 3 beses, there is, oh my soul, obey the gospel. Oh my soul, obey. Amen. Oh my soul. Hallelujah. Oh my soul. That's okay. Huwag nating i-neglect yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag nating hayaan yung nangyari doon sa Romans chapter 10 verse 16. Merong hindi nakinig, merong hindi masayang nakinig, tumanggap, sumunod doon sa salita ng Diyos. Romans chapter 2 verse 8. Datapat ang mga palaaway, ang mga hindi nagsisalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisunod sa kalikuan, ay kagalitan at kapuotan. Galatians chapter 5 verse 7, magsitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumambala sa iyo upang huwag magsisunod sa katotohanan? So once we do not obey, it is the same. We do not obey the truth. Amen po ba? Ito na, napupunta na tayo dun sa negative effect. Hindi na tayo sumusunod doon sa katotohanan. 1 Peter chapter 3 verse 1. Gayon man, sabi niya, gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakot kayo sa inyong sari-sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay makahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Sabi dito, once na we obey the word of God, kasi dito, ang binigay na example ay asawang babae. Kapag ang isang asawang babae daw ay sumusunod sa kanyang asawa, lahat ng makakakita sa kanya, kapag may asawa, susunod din. Gagawin din yung ginagawa. But if we will not obey, it is disobedience will never fail. Hindi tayo sumusunod. Kaya nga, obey from the heart, amen, is the form of doctrine.
Kapag sumusunod daw tayo na nanggagaling sa ating mga puso, ito po ay isang doktrina para sa ating buhay pananampalataya. Tandaan po natin, Romans chapter 6, verse 17, datapwat salamat sa Diyos na bagamat tayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimain sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Kaya we need to thank the Lord. Bakit? Binago tayo ng Diyos. Amen po ba? At patuloy tayong babaguhin ng ating Panginoon. Last, sabi doon, Romans chapter 6, verse 1 up to 4. Ano nga ang aking sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga ay nangalibing, nakalakip ng kanya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabaguhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Let us all overcome. Patay na po tayo. At ang nabubuhay sa atin ngayon ay si Kristo. After we being baptized, hindi na po tayong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay. And if Christ lives in us, there is only one thing that we will have in our hearts, and that is obedience. Hallelujah. Amen. Sabi nga po natin 3 beses, "Oh my soul, obey the gospel. Oh my soul, obey the gospel. Oh my soul, obey the gospel. And oh my soul, obey the gospel." Tayo ay sama-samang manalangin sa oras na ito at hiling natin na hindi lamang tayo nakinig ngayon, kundi tayo susunod at gagawin natin ang lahat ng bagay na inutos ng Panginoon. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, tuloy nga po na naririto kami lahat, matapos kami nakinig, matapos kami tumanggap ng mga salitang inihayag mo sa buhay ng bawat sa amin, hayaan mo nataglayin namin ngayon ang isang puso na hindi lamang nakinig, kundi magpapasakop at mananatili sa iyong mga salita, naway manatili ang puso namin sumusunod sa lahat ng mga inutos mo. It is not hard to obey your word, Father God. Kaya naman hayaan mo, Ama, na patuloy kami magpasalamat sa iyo, Panginoong God, sapagkat binabago mo kami, Panginoong Diyos, at inaalis mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa buhay ng bawat sa amin. We will obey the word as we obey God. We will obey the word as we obey Jesus. And we will obey the word, Father God, as our faith, Panginoong Diyos. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na hindi naman kami magiging nakapakinig. Hindi naman kami, Panginoong Diyos, Father God, naninito uuwi, Panginoong Diyos, kundi marapat lamang, Ama, na pakinggan, sundin namin ang lahat ng mga salita na inihayag mo, ihayag sa buhay ng basa sa amin. Magpaya mo makompromiso kami sa sanlibutan. Magpaya mo kompromiso kami na magawa ng kaaway sa aming mga buhay. Pagkus ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang kumilos at magpalas sa aming Panginoong God. At nananalig mo kami sa iyong kabutihan. Nananalig mo kami sa iyong katapatan. Ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang magkahari sa amin. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain pa, Panginoong Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa malakas ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Now, it's time for us to give our thanksgiving offering to the Lord. Amen. At habang ibinibigay po natin yung ating thanksgiving offering to the Lord, ay mariringgan natin ang special number ng lahat ng ating manggagawa ng iglesia. So, please, amen. Children, be seated. Opo lang po kayo. Dito naman po sila sa taas. At yung dandun lang sa tabi, kasi dadaan sila sa worker dyan. Amen.